Okay, magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga nanonood ng Musikero sa Bukid. So, ang tatawagin na lang natin dito, MSB News TV. Okay, so ngayon guys, mayroon tayong bagong banat naman. Si Sal Panilo, binalatan ng buhay na naman. Itong si Romel. So, ayan. Hindi mo na sinusunod ang batas. Ayan, nang bula ka pa at nang sinungaling ka pa. Ayan, yan yung mga banat ni Atty. Sal Panilo kay Romel. So ayan guys, wag na natin patagalin, panuorin na natin ang mga banat ni Atty. Sal Panilo. Ito naman po, sa kabilang dako, batas ka lang, hindi ka Diyos. Yan ang sabi or isa sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang open letter para kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kung saan iniisa-isa ng pangalawang Pangulo ang mga kasinungalingan ng hepe. Ito yung napag-usapan natin kahapon, Atty. Sal. Pero ipagpapatuloy natin to sa balita ni Jason Rubrico. Isang open letter ang isinulat ni Vice President Sara Duterte kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Yan ay kaugnay sa issue ng pagbabawas ni Marbil ng police security detail ng pangalawang Pangulo. Bagamat tiniyak ni Vice President Sara na hindi makakaapekto ang direktiba ni Marbil sa kanyang trabaho bilang Vice President, pero aniya, hindi niya maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa mga Pilipino, lalo na kung ang mga kasinungalingan aniya ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Sabi ni Vice President Sara sa liham na ang Vice Presidential Protection Division na isinilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad ni Marbil ang security ng Vice Presidente. Isa sa mga ipinunto ni Marbil ay So, ayan guys, malinaw po yung batas. Pero anong ginagawa ni Romel? Di ba? Hindi sinusunod ang batas. Yun, tuloy. May augmentation ang lokal na pulisya sa security ni Vice President Sara tuwing siya ay bumibisita sa mga probinsya. Sagot ni Vice President Sara na kaya nga may Vice Presidential Protection Division para walang hablutan at hindi mabala ang trabaho ng mga lokal na pulisya. Pinasinungalingan naman ng pangalawang Pangulo ang sinabi ni Marbil na nag-request ang hepe sa Office of the Vice President na tanggalan siya ng 75 security detail dahil kailangan ng dagdag na tauhan sa Metro Manila. Sabi ni Vice President Duterte na walang nangyaring request at sinabihan lamang sila ng PSPG na kukunin ang mga tauhan. Hindi na sila aniya nakipagtalo dahil punto ni VP Sara na si Marbil naman ang batas. Paliwanag naman ni Marbil na wala naman silang nakikitang anumang banta laban kay Vice President Duterte, kaya kailangang bawasan ang security detail ng pangalawang Pangulo. Pero tanong ni Vice President Sara sa hepe na kung ano ba ang ibig sabihin ng threat para sa... So yun guys, sinasabi ni Romel, wala daw banta. Paano maging walang banta? Vice President yan. Yung papa niya, former president, na binangga halos lahat ng mga oligarko, lahat ng mga drug lords, lahat ng mga lords dyan, binangga. Paano walang threat, walang ano dyan? Talagang, pusang iring, asong iro talaga to si Romel. So, nakakapanggigil mga kababayan. So, tuloy. Sa kanya, kung ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements, at kung hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno. Ipinunto ng pangalawang Pangulo ang mga harassment tulad ng malisyosong pagpapalabas na isang video footage habang siya ay nasa NAIA kung saan kuha ito sa isang lugar na pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Kasama rin ani. Dito sila sablay mga kababayan dahil hindi yan basta-basta nilalabas yung mga picture o CCTV pag hindi aprobado ng paliparan, di ba? So talagang demolition job yung nangyari kasi delikado po yan sa pamilya po ng ating VP Sara. So talagang pakyas sila dito, talagang sablay sila dito dahil matindi yung respect ng VP Sara natin. So kaya mag-isip-isip kayo bago kayo tumira kay VP Sara dahil
agad-agad diririsbakan at babalikan kayo niyan. Lalo na pag nagharap kayo, nako, para kang susuntukin niya ng harap-harapan. Tuloy. Yang nakuhanan ang kanyang asawa at mga anak na naging banta sa kanilang seguridad. Ibinunyag din ni Vice President Sara na kamakailan ay may mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-casing. Pilit aniyang inaalam ang mismong bahay na kanyang inuupahan at ang bahay kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Buti na lang. Tingnan niyo mga kababayan, talagang minamanmanan yung VP Sara natin. So, nakakapanggigil na. Romel. Ang aniya ay napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association. Dagdag pa na tanong ni Vice President Sara na kung sinasabi ni Marbil ay walang banta sa pangalawang Pangulo, bakit pwede pang mag-request ng dagdag na personnel at bakit nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP na si Marbil pa ang pumili. Kaya sabi ng pangalawang Pangulo sa hepe, pagdating sa seguridad ng kanyang pamilya, siya ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi si Marbil. Sabi niya kay Marbil, batas lang siya at hindi siya Diyos. Sabi naman ni Marbil na ang pag-relieve sa mga security detail ni Vice President Sara ay para sa police visibility. Para sa pangalawang Pangulo, saan niya inilagay yung police visibility? Sir Romel, ang dami mo nilagay na police visibility dito sa Davao City, lalo na dyan sa KOJC, sa harap. Tanggalin mo dyan, huwag mo. Dyan mo siguro nilagay yung mga pinagtatanggal mo kay VP Sara, no? Nako, Romel, talagang halatang-halata ka, huli ka na dito. Diyan mo pala nilagay sa harap ng mga KOJC. Nako. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Pero kaduda-duda aniya dahil ang 38 sa 75 PNP personnel ay nagmula pa sa Mindanao at inilipat sa NCR na para bang aniya ay hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Matagal ng issue ani VP Sara ang kakulangan ng pulis at hindi mahahabol ni Marbil ang police to population ratio sa pagkuha nito ng tauhan sa kanyang security. Pagbibigay diin ng pangalawang Pangulo na ang kailangan ng PNP ay isang hepe na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya para solusyonan ang problema sa peace and order. Kaya pag-aalala ni VP Sara na kung kaya ni Marbil na ilagay sa alanganin ang kanyang seguridad, paano na lang sa karaniwang taong bayan gaya ng ginagawang intimidation ng PNP sa mga ordinaryong mamamayan para sa pagsilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sabi ni VP Sara na ang pagtanggal ng mga PNP personnel ay nangyari matapos siyang magbitiw sa Department of Education pagkatapos niyang inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at kasunod ng paglabas ng cocaine video. Sinabihan niya si Marbil na huwag nang idamay ang mga mamamayan sa lahat ng mga kasinungalingan. Malinaw aniya na ang nangyari ay isang political harassment. Sa huli, paalala ni VP Sara kay Marbil na laging magsabi ng totoo para hindi magkabuhol-buhol ang kanyang mga kwento. So, ayun guys, ayon po kay Senator Bato, ang dami pong nakunan ng mga security details, no? Kahit sino tinanggalan, lalo na sa mga Duterte allies, lalo kay Senator Bongo, Senator Bato, kay Tatay Digong, tinanggalan. So, anong ibig sabihin yan? Di ba? Talagang political harassment talaga. So, ayan, ibinuking din siya ni Senator Bato. Matapang siya dahil may nag-utos na naman sa taas. Sino yon? Alam na, si Tambangag. Samantala, nanawagan naman si Senator Bato de la Rosa sa mga dating PNP at AFP personnel na bihasa sa unarmed combat na magsabi kung handa silang magbigay ng seguridad at proteksyon kay Vice President Sara. May hamon naman si Bastay kay Marbil, kasunod na naging direktiba ng hepe. Yan ang lang polis. Butang na, polis. 75 yung mong gipangita, di ba? Makuha kag usas Davao, makuha kag usas sa Bensan, makuha kag usas Mate, makuha kag usas dito, dito, na. I'm sure makakita kag 75 ka buok nga kwaon nilo sa tibuok Pilipinas. Bisag usa lang sa isa ka istasyon sa Davao o sa bisag unsang lugar, ma-fulfill na nimo imuhang ginapangita nga number of individuals or heads na kinahanglan nimo i-recall para makadungag ka.
O karon, nganong kinahanglan kuhaon man nimo sa usa ka source nimo nga security detail. So, ikaw tubaga na. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Yun nga, Attorney Sal, na-explain sa balita ni Jason kung ano yung mga kasinungalingan na nasabi ng Chief PNP. At may gusto po akong i-emphasize dito, Attorney Sal, at gusto kong ihingi sa inyo ng reaction. Remember po nung lumabas na picture ng Vice President na nandun siya sa NAIA, sabi niya, okay lang kung siya ang nakikita doon kasi nga po is she is also considered a public figure. Pero nadamay din po kasi yung pamilya na doon at somehow na-compromise po ang kanilang security dahil po sa lumabas na mga larawan or kuha mula doon sa CCTV. So ano po ang masasabi niyo dito sa isyong ito? Unang-una, pag-usapan natin yung buong statement. Apa. Sinasabi niya na yung si Marvin ay hindi ka Diyos. Batas ka lang. Actually, hindi yung batas si Marvin. Siya nagpapatupad lamang ng batas. Kaya lang, ang pamamaraan ng pagpapatupad niya, para kang Diyos. Na ikaw ang nasusunod, di mo sinusunod talaga yung mga kaparaanan ng batas. Pangalawa, kaya nayayamot itong si VP Inday Sara. Kasi nga, bilang Vice Presidente at Secretary of Education, binigyan siya ng 75 police escorts. O, yun ang unang-una, yun ang pagkakamali ninyo. Nagbigay kayo, pagkatapos babawiin nyo. Sabi nga ni VP Inday Sara, actually ako hindi ko kailangan ng escort. I can do my work without. So, pagkatapos, lambola ka pa, nagsisinungaling ka pa. Kasi sinabi mo, humingi ka ng permiso. Unang-una, hindi ka dapat humingi ng permiso kung talagang tutusin. Kasi kung supposed to be yan nagpo-provide ng security, nasa discretion mo yan. Kung gusto mo, hindi. Pangalawa, hindi naman pala totoo. Pangatlo, yung pong seguridad ng Vice President, gaya na sinabi ko na kahapon, yan ay nasa ilalim ng Office of the Vice President Security Command na pinasa ilalim sa Presidential Security Command. Tama yung sinasabi ni VP Inday na kaya nga nilagay sa ilalim para huwag nyo nang pakialaman. O kaya ka, pinakialaman mo pa kasi alam mo na, may problema din actually rin. Ito ring AFP. Kaya di ba sabi ko, Secretary Gibo, magsalita ka naman kasi. Nasa ilalim mo yan eh. Kayo ang dapat talaga nagbibigay ng seguridad dyan sa Presidente, sa Office of the Vice President, sa Vice Presidente mismo. Hindi kasi ang gulo nyo eh. Kaya nagkakaloko-loko tuloy. Itong PNP chief, di niya siguro alam yon. Kala niya siguro siya magpo-provide ng security. Presidential Security Command na ngayon niya. Ngayon, tinanggalan mo ng 75 pero nag-iwan ka rin ng 35. Dapat nga, ibigay mo na yan doon sa opisina ng Presidential Security Command. At yun naman, pag nagpupunta ang isang opisyal, I should know kasi ginagawa rin sa akin eh. Nung ako'y nasa gobyerno pa, pag dumarating ang isang miyembro ng kabinete, yung mga pulis sa lugar na daratingan namin, talaga may mga sumasalubong na pulis. May mga local units to secure. Tinatakasan ko nga mo yan. Diba? Nililin lang ko pa. Ayaw kong may sumusunod sa akin na pulis. Talagang natural lang yan. Kaya hindi nga kailangan na bigyan mo ng permanent security na will be following you wherever you are. Kasi for every place na pupunta mo, talagang mayroong magsisecure sa'yo. Yun naman nung sa pagkuha ng picture sa kanya, may hirapan din tayo kasi unang-una, ang international
airport ay public place. So pag public place, wala kang may tatago dyan. Makikita ka ng lahat ng tao dyan. Tapos meron pang CCTV. Kaya nga may CCTV para malaman kung sino mga gumagawa ng mga kalokohan dyan. Para kung mayroong mangyaring insidente, malalaman natin. Kaya, pero, ang pinakabuod ng statement ni VP Inday Sara ay political harassment. Yun o ang talagang buod. Yun. Totoo ba? Obviously, totoo na hinaharas siya. Kung ikaw rin nasa lugar ni VP Inday Sara, ba't naman hindi mo mapifeel o mararamdaman na niyayabot ka, iniinis ka, hinaharas ka, binibwisit ka. Meron kang dati na binigay sa'yo, tapos tatanggalin mo na walang pasabi. Hindi po ba? Pagkatapos, laladlad ang mga pati pamilya mo sa publiko. Talagang may inis. Talagang harassment ang tinatawag yun. Yan. Kaya nga po nasabi. But in hindsight, I always tell, even the president, former president, at ang mga kababayan mo, kung kasi tumakbo kayong dalawa, na presidente at vice-presidente, gaya ng iminungkay ko at kampanya ko noon, yung Duterte, hindi mangyayari yan eh. Kaya sabi ko, tumakbo kayong dalawa sa 2028, presidente at vice-presidente, yung lahat ng mga bumabati ko sa inyo, magtatakbuhan, pabalik yan sa inyo. Kasi siguradong mananalo kayo sa 2028 pag presidente at vice-presidente at takbuhan nyo. Kung nasunod sana yung mukha natin, hindi yan nangyari.